ipagpatuloy pa natin. Ang inihaing impeachment complaint. Yan mo na ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Wala ring record sa Philippine Statistics Authority ang isang nagngangalang Kokoy Villamin. Nako! Ang pangalang Kokoy Villamin ay nakita rin sa mga acknowledgement receipt. Ito, pakinggan nyo din to mga kababayan ha. Dire-diretso itong balitang to. About doon sa impeachment nitong si Sara kanina na may nag-file ulit na pangdalawa na mga kababayan kasi pangdalawang impeachment complaint na po yung kanina. Ano po, so ngayon, kung titingnan nyo, di ba kahapon pinag-uusapan natin yung about dito kay Mary Grace Piatos na kung saan wala pong record sa PSA mga kababayan. Ngayon, yung si Kokoy Villamin, wala ding record. Eto, pakinggan po natin. Na tumanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Statistician Mariza Grande na batay sa kanilang pananaliksik, wala silang nakitang record ng naturang individual. Gayunman, sinabi ni Grande na maaaring palayaw o nickname lamang nito ang Kokoy. Hindi kasi mga kababayan, hindi ka kasi pwedeng maglagay ng kasi 'di ba pagka pipirma ka ng mga resibo, ang nakalagay diyan printed name. Yung all name mga kababayan, printed name, naando doon yung first name, middle name, last name. And then perma sa ibabaw mga kababayan. Ang problema kasi dito, nakita na yung pangalan na Kokoy Villamin, wala din. Ibig sabihin, hindi rin po nag-e-exist. So kung wala din mga kababayan, ghost yan. Multo yan. Dinoktor yan mga kababayan. Diba? So sabi pa dito, tinitingnan po namin. Naghintay po kami ng request dito but wala po kaming nakitang record din pertaining to that person mga kababayan. Ayon po yan mismo sa PSA assistant mga kababayan na kung saan wala silang nakitang record ni Kokoy Villamin. Ibig sabihin, dinoktor po talaga yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Naniniwala ang Bureau of Immigration na iligal na nakalabas ng bansa si dating presidential spokesperson Isa pa to mga kababayan, isama na rin natin. Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na wala silang Kaya pala malakas ang loob bumanat sa gobyerno mga kababayan kasi wala na sa Pilipinas. Ang nakakapagtaka lang kasi dito mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo noong nakaraang araw nadulas si Sara, akala natin nililigaw lang ni Sara yung investigasyon at yung paghahanap dito kay Roque. Pero mga kababayan, may mga lumalabas na kasing balita na itong si Roque ay wala na po sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang nangyari dyan mga kababayan, di umano, kinanlong ng mga Duterte bago tuluyang nakatakas. Di umano ha, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. lang record na nagpapakita na tinangkang umalis ng Pilipinas ng dating opisyal. Nilinaw naman ni Sandoval na walang indikasyon na tauhan ng BI ang tumulong dito upang makaalis. So ibig sabihin, kung walang tauhan ng BI mga kababayan yung tumulong kay Roque, isa lang yung tumulong dyan. Yung nagkanlong dyan mga kababayan hanggang sa makatakas. Alam nyo na kung sino yon. Hindi na natin miski pangalanan pa. Yung isa nga mga kababayan nadulas pa habang nagbibitaw ng mga salita mga kababayan doon sa kanyang press conference on live via Zoom. Mga kababayan, di ba nadulas pa yung isa doon? So ibig sabihin sila nagkanlong dyan hanggang sa makatakas yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nakababahala ang pag-alis sa bansa ni former presidential spokesperson Harry Roque sa kabila ng lookout bulletin sa kanya ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, inaasahan ni Senador Risa Ontiveros na tutukuyin ng Bureau of Immigration at iba pang law enforcers kung sino ang tumulong kay Roque upang makalabas ng Pilipinas. Ito Naandun sa Davao. Di umano mga kababayan, naandun sa Davao yung tumulong kay Roque. Di umano baka naando dun sa Davao. Ano po, baka tinulungan si Roque na magkanlong doon tapos hanggang sa nakatakas na. ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Although wala siyang case, so wala siyang whole departure order. Pero I believe nasa lookout bulletin siya. Yeah, that's for sure because of the contempt order ng House of Representatives and also the arrest warrant ng House. So in other words, ang lookout bulletin kasi activates all the ingress and egress, all the border control natin. And yet Eto maganda yung komento dito. Sabi ni Nemi Hasigawa, mark my word, tandaan mo ang name ko. Magre-resign si BP ng kusa, alam niya ang mali niya. Ganito nga ang gagawin niyan mga kababayan. Wala siyang pagpipilian dito. Kung sakali na magdire-diretso etong impeachment laban dito kay Sara. Wait lang, singit lang natin to ha. Wala siyang pagpipilian dito kung hindi magpa-impeach etong si Sara o kusang bumaba sa kanyang pwesto mga kababayan bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya na mismo ang magbababa. Ibig sabihin, siya ang magre-resign ng kusa. Bakit? Para makatakbo siya sa 2028 presidential election. Yan ang gagawin niya mga kababayan. Kaya nga, lagi natin itong itinatanim sa isipan nyo na maging matalino kayo pagdating ng 2028. Kasi, mga kababayan, tatakbo yan bilang presidente. Kaya nga, ang gagawin niyan ngayon, kung sakali na magtuloy-tuloy itong impeachment laban sa kanya, magre-resign siya. Para makatakbo pa siya. Kasi nga, pag na-impeach po itong si Sara, hindi na po siya pwedeng tumakbo sa gobyerno mga kababayan. Kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit barangay captain mga kababayan, hindi na siya pwedeng tumakbo. Kaya ang gagawin niyan, magre-resign po yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin to. nakalabas siya. May malaking pagkukulang ang Bureau of Immigration sa border control. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian matapos makumpirmang nasa labas na nga ng bansa si former presidential spokesperson Harry Roque. Malaking question sa mambabatas kung paano nakalabas ng bansa ang dating kalihim sa kabila ng lookout bulletin laban sa kanya. Dapat kasi mga kababayan, sa totoo lang, etong BI, dapat ito, binabalasa. Alam niyo yon? Dapat binabalasa kasi baka mamaya may mga tao dyan mga kababayan nakasabwat pa rin itong si Harry Roque. Hindi ko naman sa inaakusahan etong Bureau of Immigration, pero dapat binabalasa po yan mga kababayan dahil baka mamaya may kasabwat dyan si Harry Roque kaya nakakalabas ng bansa. Lalo na, baka may kasabwat dyan mamaya yung mga kaalyado nitong si Digong. Kaya yung mga kaalyado niya nakakalabas-pasok sa bansa mga kababayan kahit na nasa yung pangalan ay nasa lookout bulletin. 'Di ba? Kaya dapat masuri etong Bureau of Immigration kasi baka mamaya nagagamit ni Harry Roque at may mga kasabwat po sila diyan. Ano po para makalabas ng bansa. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Very concerning talaga, no? Because mga high-profile personalities katulad ni Harry Roque, dapat madaling matrack siya eh. Tama! And again, no? Dadaan yan sa formal channels natin. So, it's either may mga sindikato at corrupt officials na pinataka siya or talagang mahina yung ating sistema at proseso dito. It can be both. So, ito kailangan imbestigahan. Umaasa si Senador Gatchalian na hindi ito gaya ng kaso ni Alice Guo na lumabas umano ng bansa sa pamamagitan ng barko. Ito ay dahil imposible rin anyang maglayag hanggang sa Middle East. I'm thinking of looking at this seriously. No? Not because of Harry Roque alone, but nangyari na ito kay Alice Guo at siguro nangyayari ito regularly, hindi lang natin nalalaman. So dapat tignan talaga yung pagkukulang ng Bureau of Immigration. Tama! Umaasa naman si Senador Risa Ontiveros sa pagtukoy ng BI katuwang ang iba pang law enforcers sa mga posibleng tumulong kay Harry Roque na makalabas sa bansa nang hindi natutuklasan ng mga otoridad. Posible rin anyang tinulungan ito ng mga taong sangkot rin sa pagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bagaman wala namang dapat impluwensya ang mga taga-POGO sa mga institusyon sa pamahalaan, partikular na sa BI dahil opisyal ng ban ang POGO sa bansa. Bunsod nito, sinabi ni Senador Ontiveros na maraming pagpapaliwanag ang dapat gawin ng BI. Ito ay lalo pat wala pa ring sagot ang ahensya kung paanong nakatakas sa bansa si Alice Guo alias Guo Waping. Hinaing rin ni Senador Risa Ontiveros ang pahirapang proseso sa immigration kapag lumalabas ng bansa ang mga ordinaryong Pilipino. Yan nga ang problema mga kababayan kapag ka normal na mamamayang Pilipino ang umaalis ng bansa, pahirapan pa.
Pero pagka ito mga ganitong klase ng pugante, yung umaalis mga kababayan ng bansa, napakabilis. Yan po kasi ang dapat talagang matutukan din ng ating gobyerno. Dapat nga talaga mabalasa etong Bureau of Immigration para maalaman kung sino yung mga korap na opisyalis dyan na tumutulong sa mga pugante para makapuga, mga kababayan, or makatakas dito sa ating bansa. Ano po, at makapunta ng ibang bansa. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ngunit kapag mga pugante, tila ang daling makalusot. Tama. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So maliwanag mga kababayan ha. Ito, ang tingin ko lang naman dyan, syempre nadulas na din yung isa mga kababayan doon sa kanyang Zoom press conference habang nagagalit siya kina PBBM. Di ba, nadulas siya na wala na sa bansa etong si Roque. Ang tingin ko dyan, baka ang isa sa tumulong dyan mga kababayan yung mga taga Davao na kaalyado, di umano nitong si Roque. Mga kababayan, na kinanlong muna nila and then sa kanila pinatakas. Mga kababayan, yan na nakikita ko po dyan. At ngayon mga kababayan, kung makikita nyo din naman dito sa balita na talagang formal na naisumite sa Kamara yung pangalawang complaint laban po dito kay Sara Duterte ng Makabayan Black.